Broadcasting Region 1. Region 1. This is PBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. PBS. Basta Bareta. Sigurado. We have 13 minutes after 9 o'clock in the morning. This time check is brought to you by La Estancia de Amada Multipurpose Hall, located at Barangay Caranan, Pasacao, Camarines Sur. Ang Syudadano. Good morning! Maray na aga po, magandang umaga, and buenos dias to everyone. Ngunyan po, it's April 4, 2024. Webes or Thursday sa bilog na Pilipinas. It's a blessed Thursday morning, and good morning, masolo-solo muna po kita, tanasugo po kita kan sa kuyang bossing sa ngaran po ni original na Ansyudadano. Si Sir Bebot Calleja, ini po an sa indong amiga, mairibanan po kita, abot alas 10 nin aga, ngunya na Webes. Matukar po kita ni nagkapirang mga international, national, and local news para pag-irestoryahan ta. And nagkapira pong local news ang malaog sa tuya, aratyan lang. Alagad, buksan tapuan sa tuyang programa sa Sarong Tataramon, hali po sa banal na Tataramon o Holy Bible. An sa tuya pong Bible verse for this hour or for this morning will be coming from Matthew 6:33 or Mateo 6:33. Sinasabi po digdi in Tagalog, ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And we offer that verse para po sa Indugabos. And we thank God and give Him the glory as we hear those words. Salamat po sa encouragement. Very encouraging po ang verse na yan, ano? Kasi actually solusyon siya na tinatao. Para sa satuya gabos. Anong gigibon kung problemado ka sa buhay? You're full of challenges, kadakol mong pig-aagihan. Financial, pangrelasyon na problema, and sa eskwelahan, kung anong mga requirements na kaipuhan mong mabit ang deadline. So, yan po sinasabi po sa gabos na sa imong pinag-aagihan, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Gusto sabihin po ng it will be all these things, gabos-gabos po yan. Nagkairisip na po yan kan na kaglalang ta, no? So, mga pag-aagihan ta, gabos-gabos po yan. Araram yan ang gabos. Kan mahal na Diyos, kaya we can really trust Him with everything, with all these things. Mga gabos na pangangaipo ta po, kayang-kayang itaokan mahal na Diyos sa sarong iglap. Pwedeng-pwede. Kada akol istorya na ngunyan mayisin na makakan, araatyan may nagtuktok, may darang grocery. So kaya sinasabi din po, do not worry. Trust in the Lord with all your heart. Kasi ang promise din naman ni Lord, di ba po, sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Alright, kaya ayan, kiss me na muna ang satuyang patugtugon because it's a beautiful morning for everyone. Yan, kakaiba bakong bakong maangas.
Ang syudadano dapat maangas yan usually si Sir Bebot eh. Pero nalaog ning sarong malumoy-lumoy na nagtatara. Pero anyway, to karon ta po mayo pong laog sa nagkapirang klase sa bilog na Pilipinas, may suspension of classes, face-to-face class lang naman, sa tuyang mga local government units nagkapera sa iba-ibang parte kang nasyon, nagsuspindi ng face-to-face classes ngunya na aldaw due to forecasted high heat levels na pig-report po huli ini sa sobrang init na panahon. Hali po yan na report na yan. Ang heat levels na yan, taokang Pag-asa or Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Tukaron taman ini, agihan ta po ang mga iba-ibang ang mga issue ning nasyon. O interesanteng maray, ining napansintang maray, perang simana na ini, napig-i-restoryan or bulan na. Ang DENR nagigisangon yan, piggigisangon yan na ninhuli sa nangyari sa resort sa Chocolate Hills. Paano nangyari? So nakagisasindangon yan sa Senado, ninhuli sa issue kan mga resort, tanag butuan, tanag kaigwa ni mga resort sa Chocolate Hills sa Bohol. Ngunyan po inaapod na bantay sa lakay na may halo pang turutuklingan, turo-turuan style. Yan ang sabi ni Senator Raffy Tulfo kang Department of Environment and Natural Resources or DENR sa pagdangog kainingon niya na aldaw or kasugma po, kasugma pigdangog, pigpunan ng dangugon. Matapos ang ginibo pong pagtuturuklingan kan mga tao sa DENR sa pagsimbag, manunungod duman sa mga detalyeng pigahapot sa inda sa mga naging konstruksyon ng infrastruktura sa nagkapirang protected areas kan na nasyon, lalo na dyan ang mainit na issue manungod sa Chocolate Hills and Mount Apo. Katakod po kayan, tinaawan doon man ni chair ng komite na si Senadora Cynthia Villar na mayo mada magiging problema kung itinayo o pig-erect itong mga arog katong resort. Alagad, paano nakalusot itong mga ito, Dapat daang ginamit kang DENR ang sa indang common sense. Yan. It seems na daina common ang common sense ngunyan. It's relative na daa. Sa pagpapatupad kan sa indang iniluwas na RA 11038 or Expanded National Integrated Protected Areas System Act of 2018. Yan, inaapod po yan na ENIPAS Act. Mientras tanto, ipinuntuman ni Senate President Pro Tempore na si Ms. Lauren Legarda na kaipuhan Simbagon. Simbagon sa ang lay kang si Isayman na mapatunayan na nasa likod kaini. Bukod po kayan, dinuon pa ni Legarda na dapat mas naging mahigpit, mas higot ang pag-issue ng Environmental Compliance Certificate or ECC. Kaito, dapat very strict ang pag-i-issue po kang Environmental Compliance Certificate. Kaito, na Environmental Management Bureau Region. Para nailikay ko ta po ining mga issue mo niyan or ini mga paglabag mo niyan so nagkaigo taano ta natawan sinda ng Environmental Compliance Certificate kung illegal iyo man ang gada milyones ang ginastos kang nagpatugdok ning resort diyan
pinagsakitan niya ito kasing aram ko, ano yan garo ano siya, OFW, pinagsakitan, so pinagtipunan, so pagpapagibo pa dikit-dikit katong resort, ngunyan pinapundo ang source of income na ito. Ning dahil sa ninhuli sa mayuda ang tamang compliance sa mga lay duman sa lugar na ito kasi protected area dato. Magayonon man ba ako ta ang igwa po ka to nahidling ta pero ma-encourage kaya ayan ning ning magma-mushroom itong mga businesses, mawawara itong mga magagayo na burol ta duman. Yan po ang latest na issue dyan sa DENR. Oy, igwa po kita muna ang ara dyan na ipadagos na po ang nagkapera pang mga national news. Sa ngunyan, igwa kitang malaog na issue ngunyan. Hali kay Oka Ismenda. Oka, good morning. Come in. Salamat, Ciudadanong Sheila Marina pagkaaga sa imo sa rin sa mga parantapay. Mainit talagang panahon. Iyo, kaya talaga naman. Oo, medyo malanit ang rugged kang init. Oo. Sabi nga ni pagluwas ka, you look, this is so hot. Is it me or is it the weather? You look hot na da. Hot na hot. Hot na hot? Oo. Bueno, kaso ugma, nag-attend kita na yung session regular sa Sangguniang Panlalawigan. Sa nangyaring session kaso ugma, pinagdesisyonan ang kaso kontra ki Mayor Marilyn Jimenez kan panwaanin na Karmuan Camarinesor. Igdi sa igwa ba kaning mga mayors, mga government official tabi, Ma'am Sheila, pag nag-agi sa Sangguniang Panlalawigan, lalo na itong mga kontrapartido, pag nasususpindi sa nasabi nila politika. Pero ining nangyari digdi sa Karamuan Camarinesor, si Marilyn Jimenez, bakong kaalyado kang probinsya, napatunayan digdi na kung sala talaga sala ang verdict kang Sanggunian, pirming hatulan sinda na kuyan, suspended or ano yan. Pero ining nangyari sa Karamuan, ning hulita sa evaluation kan komitiba, administrative case, napatunayan na tama si ginipo ni Marilyn Jimenez. Kaya pinag-dismiss si kasong administratibo. Oo. Ano yan? Anong kasong administratibo yan? Dangugunta si decision. Okay. Administrative Cases Committee Report. Title of the case, Honorable Diane S. Ramirez Complainant versus Honorable Marilyn Socorro Esco, Honorable Edvir G. Palaya, Honorable Juan C. Cordes III, Honorable Jeffrey F. Sancho, and Honorable John Camacho Respondents. Administrative Case Number 003-2023 for gross misconduct, gross negligence, and conduct prejudicial to the best interest of the service, violation of Section 2.3.4 of TILG Memorandum Circular Number 2019-82 with prayer for issuance of order recommending preventive suspension. Mr. Chairman, all the members were given a copy of the committee report of this sorry, Mr. Chairman, regarding this administrative case, Mr. Chairman. Since all the members were given a copy of the committee report, I will just read, Mr. Chairman, the dispositive portion of this committee report. Wherefore, in the light of the foregoing, the committee resolves to dismiss the case against the hearing respondents, Honorable Marilyn Socorro H. Co., the Honorable Edvir G. Palaya, Honorable Juan C. Cordes III, Honorable Jeffrey F. Sancho, and Honorable John H. Camacho. I move for its approval, Mr. Chairman, and adoption. Motion presented by Honorable Warren Senior for the approval and adoption of this committee report. Will anyone second? So ito, ang nangyari kaya tapi, Ma'am Shi,
sa kasong ini, naghali si Mayor Marilyn Jimenez ang nag-appoint siya ng temporary mayor bako si vice mayor. Nagkabugtak siya nin kagawad. So ito sa pinagreklamo, pero ito pala ng memorandum circular ang DILG na pwedeng magpili ang alkalde. Kung isa yan sa iyang ibubugtak na kasalihid habang siya mayo. So, na-dismiss ito ning huli sa mga ebidensya. So, patunay ini na bako lang politika ang porki kalaban ka, pag may kaso ka dyan, automatic i-ano ka, kakasuhan ka ng administratibo, tapos isosuspende ka. Si Jimenez, ay si Marilyn ko, bako siyang kaalyado ning huli sa si mga ebidensya, tama, kaya na-dismiss po ini nga kasong ini. So ito si decision kang sangguniang panlalawigan sa probinsya ng Camarines Sur sa komitiba ni Bukal Warren Sr. So yan po ang sa tuwindugang na impormasyon. Haligdi sa kong location. Balik po sa inyo. BBS Basta Bareta, sigurado. Salamat ka sa imong report. Ayan, magayunon pong ano yan, ano? Magayunon man, maginhawa sa pagmati na posible naman talaga ang sa tuyang ano to, no? Maski ba kung kaalyado kang current administration ng gobyerno, kang government o kang sa tuyang gobernador, ay dahil gustong sabihin ano na, pwede nang mapadali ang sa iyang ano to, matulod lang basta-basta. Yan, medyo na nawawara kita, may nag-aapod po kaya. Pero araad siyan, Sir Bebot, simbagon ko sa imong ano to, call. Araad siyan lang po. So, congratulations sa mga na-dismiss, kaning dismissed na case. Recommending for preventive suspension sa rong administrative case, ano? So, versus Mayor of Caramuan, si Honorable Marilyn Esco. And yan po sa iyang mga kaibanan. Yung verdict po kan sanggunian na dismiss. So, that's good to hear. Medyo mapayapaan sa tuyang ano, no? Mapayapaan sa tuyang banwaan. Yung mananggad. Uy, igwa po ano? Pero ining talaga dapat marisa, no? Naglaog pa lang po ang April. Pagkalaog-laog kang April 1, igwang nagprank. Kaya ini po, sarong panalmingan na, dai kang nanggad basta-bastang magsuba, na igwa kang papremyo, alaga dai mo man palan itatao, i-announce mo sa social media, tapos sasabihin mo, it's a prank. Saro pong medyo ano to nagsusumikap na padre de pamilya, na prank siya, April Fool's prank, kansaro pong takoyaki restaurant. Ang sabi po kang DTI or Department of Trade and Industry, posibleng maparusahan ang sarong restaurante na ini sa iyang pagpuro prank. Pero may ginigibo naman po ano. Pigihiling po kan Department of Trade and Industry ang posibilidad na suspenderon o tanggalan ng lisensya ang sarong takoyaki restaurant. Ini po matapos mag-viral ang post ninda katong April 1 kung saan pigaangat kantindahan ang mga Facebook followers kay ni na ipatato ang logo sa angog karibay ning 100,000 pesos. O isa-isay mananday matukob kaya na, no? Kung desperado ka man talaga para sa imong pamilya, okay lang yan, magpatato ka ning permanente dyan. Total, igwa naman da ang laser, kaya lang magastos pa man yan. Ano? Mientras tanto, kapag naklik mo ang bilog da ang picture, duman sa inda, ano to, maaraman mo na. Pag click mo na, so picture ka tong post ninda, sasabihin nanda, April Fools, it's a prank. Pangyayari kita. Sisay mananda talaga magkakalintar na mga para na mga followers and mga concerned netizens. Inapod po ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles na irresponsable ang arog po katong post
ninhulita daiaram kan mga Pilipino ang April Fool's Day. Mayo man kita kayan, pauso man kaya ano? Lalo na po sa mga vulnerable sector. Gustong sabihin po, vulnerable sector, ito mga sobrang nangangaipot naman na mga kahimanwa, o kita po aram tang pagmati kayan, tapos iti-take advantage itong pangangaipo mo, nagpatato man ang gading sarong padre de pamilya, pero ang aram ko po, nakaguno siya ng simpatya sa mga businessman, and biglang binawi ka tong restaurant, pigtanggal si post, and nag-declare na, oyo, tatawan mi ka. So, I think, pig-resolver agad-agad, ninulita. Buong bansa, nagkahurukag sa joke niyang malain. Ayan, medyo malanit-lanit yan. Hindi ko muna lugod yan, tutukan. Tama na tong atensyon na to. Malanit sa aro-aro. Digdi kita sa good news muna. Ang weightlifter na representative na si Elrin Ando mabalik na sa Olympics or mabalik sa Olympics, Nasungkit kan sarong Filipina weightlifter na si Elrin Ando sa iya pong pwesto sa Paris Olympics. Pakatapos kaning mabuhat itong pinag-iba-iba na 228 kilograms. Wow, gabat. Ini po ang laban na ini, ginibo sa Phuket, Thailand sa International Weightlifting Federation World Cup or IWF. Alagad ang ang victory na ini, ang tagumpay na ini ni Ando, nangangahulugan sa pagtatapos man kang journey ni Heidelin Diaz Naranjo. Yan, may apelido na si Heidelin Diaz, Kasi Mrs. Naranjo na siya. Ang kauna-unahang Olympic gold medalist na, yan ang daiya na kuangon niya, siya ang pinakainotang Olympic gold medalist sa Pilipinas in the history of Philippines. Sa sports, pinakaunatang gold medalist si Heidelin na naglalaom ko na ma-qualify sa kanyang ikalimang Summer Games. Ikalima naman. So, Mrs. naman siya, medyo nagko-concentrate naman. Sa paglaog po ni duwang tao na ining kaibanan ta mga kapwa ta Pilipinas sa World Cup, mas mataas po ang ranggo ni Diaz, ni Heidelin. Alagad, sa iya pong pinag-iriba-ibang pagkarga ng 224 kilograms, nalampasan po siya ni Ando. Ta si Ando, 228 kilograms. So, lampas si Ando ng 4 kilograms. Pag pinag-iba-iba. Pwede lamang pong na yan, ang Pilipinas, although parehas matibay yan, dahil pwedeng duwang atleta ang ipadarata. Saro lang pong atleta sa lambang weight class sa Olympic Games. Ang satuya man pong weightlifter na sa mga kalalakihan man, we have John Ceniza na nakalaog man po sa Paris Olympics. Sa pong Filipino weightlifter ang maduman sa 2024 Paris Olympics. Masungkit niya ang weightlifter na si John Ceniza ang sa iyang pwesto para sa Summer Games. Kasunod makusog na pagpapahiling kaini sa men's 61 kilogram event ng 2024 IWF or International Weightlifting Federation World Cup sa Thailand. Pig-anunsyo po kang Philippine Olympic Committee or POC ang kwalifikasyon ni Ceniza sa sarong post sa social media na makakaibanan ang 26 years old na atleta. 26 years old pa lang pala ini si ang atleta na ini. Ay, gwapa, si Rose G Ramos na nakasungkit man kan sa iya pong pwesto. O babae na naman ini, Duman sa kategorya ninda, sa 49 kilograms,
sa pambabae, ano? Kung from 228 kilograms si Ando, kasubago si Ando, ano, tapos kayang-kaya nila Heidelin. Sa kategorya man po ng 49 kilograms, kang Lunes, si Rose G naman. Rose G Ramos ang nakasungkit kayan. Sulamenteng ang nangungunang 10 atleta sa lambang kategorya ang magiging kwalipikado sa quadrennial event. Si Seniza ang ikawalong Filipino athlete na nag-qualify sa Paris Games pagkatapos nina EJ Obiena, Carlos Yulo, Alea Finnegan, Yumer Marshall, Nesty, Peticio Ira Villegas, and ngunyan si Rose G. Ramos. Aradyan po makalihis ang nagkapirang pagirumdom, magbabalik kita, and si Say daw ang pirang taon ang pinakagurang na tao sa kinaban. Tukaron ta po yan sa pagbabalik kang ang Ciudadano ng 91.9 BBS DWLV FM. Ang Ciudadano. Nabalik po kita sa satuya pong programa ang Ciudadano. It's a beautiful day. It's a beautiful day. And the time now is exactly 45 minutes after 9 o'clock in the morning. Ang oras po niya to hatod sa Indo ni Board Member Warren Senyar kan Primero Distrito kan Camarines Sur. Okay, ang titulo po kang kanta na yan, ano? Kansyon na iyan ay A Beautiful Day. Pero gusto ko po ining intro na niyo. When you're feeling sad and lonely, just kiss a loved one. Kung mayo kang kataid na loved one, isip-isipon mo na lang as if you're kissing in the air. Ipaabot ang sa imong kisses. Tutok lang po kita sa Ciudadano, and we would like to say you can give your shout outs and greetings para po sa satuyang mga paboritong tao sa kinaaban. Tutok lang po sa Facebook account of 91.9 BBS DWLV FM. Hanapon lang po nindo kami dyan. And kung ika nakatutok mo niyan sa radyo, pwede sa radyo. And pwede po kamo mag-taonin sa indong greetings and opinions and comments. And babasahon po niya ito yan, digdi sa 0920-577-2926. Utrohon ta po, it's 0920-577-2926. Okay po, siring kan sa Kuyang Pig Promesa, si pinaka gurang na tao sa kinaaban is now 114 years old. Pero alagad, ini po, igwa kitang medyo mamundong barita, hali po sa Guinness World Records ang pagkawara po kan sa tuyang pinaka matuang tao, pinaka gurang na tao na nabubuhay sa kinaaban. Recently na nawara po sa kinaaban, nagpuli na sa satuyang kaglalang, si Juan Vicente Perez sa edad na 114. Tama po, 114. Sanggatos and ano to? Ano yan? 14. Ano nga ni si 14 sa Bicol? Ay, tanantero kitang nalingaw. Aram ko nga ni iyan, ano? Ta 14 years old sa kuyang bunso. Yan, 114 years old si edad ni Mr. Vicente or Juan Vicente Perez. Kinumpirma po ini ni Mr. Freddy Bernal, ang gobernador kan sa indang lugar, taga Takira, Venezuela.
Taga Venezuela po si Mr. Perez, 114 years old. Yan po si Gobernador Bernal, sabi niya, permi po ang magiging simbolo si Juan ng karahayan, kadunungan, and kaugmahan, kabutihan, karunungan, at kagalakan. Kaya man sa iya pong pamana na ini, permi po ang perming yaon sa inda, bakulang po sa bilog na syudad, kundi pati na po sa bilog na Kinaaban. Na araman po na kumpirma kang Guinness World Records na si Juan Vicente ang pinakamatuang tao sa bilog na Kinaaban matapos mapumanaw katupong January 2022 si Saturnino de la Fuente Garcia. Naman po si Mr. Garcia, taga Espanya, sa edad man na 112 years old. Kung buhay pa si Mr. Garcia ngunyan, magkaedad lang sinda, 114 years old. So, ayan po ano kaya mga sikreto ninda. Naaraman ko po duman na sarong research sa Japan, na pig-share sa kuyang tugang na nurse, si Manay Buboy, na nayaon dyan ngunyan sa UAE. Hello to my relatives sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Yan po, mga nagdadarangog yan sa tuya paminsan-minsan. Kaya ang greetings ko, hello to the people from all over the world. Ganun, yaon man po si mga paradangog ta, kumustahon tamanda. Sige po, kumustahon taman si mga paradangog ta dyan po sa may US of A, si Mami. Yes, Mami, kumusta ka dyan? And syempre, babation ko ning good morning din ang sarong espesyal na tao, ara at yan lang. Okay, magayon pong bareta ini sa baretang lokal taman po ang satuyang gobernador or congressman padangat ng congressman Villafuerte. Magkakaigwa po ang mga sabi niya green lanes kasado na para sa mga kumpanyang magiboning world-class tatak Pinoy products. Oy. Sabi po digdi magtatayo umano ng mga green lanes ang mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mabilis na maproseso ang papeles ng mga kumpanyang gagawa ng world-class tatak Pinoy products. Ini po ini ang sinabi ni National Unity Party President at Camarines Sur Representative L. Ray Villafuerte na saro man na siya po ang may akda na, initiative niya po, ang Tatak Pinoy Act o Republic Act 11981. Bukod po sa mga lokal na pamahalaan, sinabi po ni Villafuerte, ni Congressman Villafuerte na malaag po ng mga green lane para sa pagproseso ng import as in export requirements, as in clearance na kaipuhan kan mga kumpanyang kaibanan sa Tatak Pinoy program, ang Bureau of Customs or BOC, Food and Drug Administration or FDA, at iba pang regulatory agency. Ang mismo pong tataramon ni Congressman, sinabi niya na local government executives have a big role to play in their respective areas of jurisdiction under RA 11981 that the President signed last month to level up the production of Philippine goods and services that are not only of increasing diversity and sophistication but are globally competitive of the world-class standards as well. Yan po ang sabi kan sa tuyang Congressman Villafuerte. Hoy, urugmahon po si mga kaakian kang ibareta ang suspension of in-person or face-to-face classes ngunya na April 4. Hindi talagang mga Gen Z na niyo. Urugmahon pag mayong klase. Bakong parehas kang panahon, me. Iyo man, nauugma man.
Lalo na pag hinuhuruga ka ng mga estudyante, maglaog, man talaga, Pero nanganaan po kita ng bakasyon katong igwa kitang pandemic. Kaya habutan na tong mangyari. Garo pinanganaan kita, gusto nindo ning halawig na bakasyon. Sige, itautayan. Nagkaigwalugod kita ng pandemic. Bilog na kinaban. Abutayan, mangyari. Daitayan type. Sana dai na yan magbalik, mayo na kita kayan dapat ngunyan. Wake up and smile. Smile lang po kita, Maski po igwang mga nangyayari, kaipuan ta pong ipangadji ang mga kaibanan ta po. Sana mayo pong nasa siyam na po. Siyam ang tao na idineklara na nagadan. Duman po sa Taiwan sa pangyayaring lindol. Nasa 7.4 ang intensity kang pagyanig na nagkausa ning pagkagarabaning mga buildings and si mga ribo-ribo pong mga tao duman ang injured and kadakol pa pong dai nagkakakuroan ng mga kaibanan tapo duman mga makung kapwa Pilipino, mayo pa pong na-declare na kapwa ta Pilipino alagad yun po yan ang nangyayari. So let's include them in our prayers. Igwa po kitang listener, nagpapaabot ning good AM, Ma'am Sheila, and to your audience listeners, please offer prayers or include in your prayers, yun na ni the safety of our kababayans who are now distressed and terrified because of the occurrence of a force majeure, the 7.2 earthquake that happened yesterday in Taiwan. A member of our family, yun na po ini, nakikidumamay po kita. Sabi ni Ma'am Mines, a member of our family is currently working in Nanzi District, Kaohsiung City in Taiwan. Ayan, thanks for reading from Ma'am Mines po ini. So, nakikidumamay po kita. And please, everybody, nag-ahagad po kita ng prayer. Prayer is so powerful, lalo na kung gabos po kita, mahagad kayan. Sabi po nga, ang kamot kang mahal na Diyos, nakakapot. He is in control. He is sovereign over all things. Aram niya po ang nangyayari. And ini po, dai gustong sabihin, dai siya in control sa mga nangyayari ngunyan sa kinaban. He is in full control. And because of the fallen nature that we have, digdi po sa tuya pong kinaban, nangyayari po ini. Pero may katapusan ang gabos na bagay, ang mga disasters na ini, pagirumdum po ini sa tuya na kita po magbalik sa iya, perming intindihon, dai po pag-isipon, sabi po sa Proverbs, the fool says there is no God. So it's foolish to think na mayong Diyos. Kapag inisip tayan na mayong Diyos, yan na po ang puon kang pagro-ro kan sa imong buhay. Tagabos po yan. Kung mayong Diyos, mayong peace and order. Siya ang nagdedeklara ng katuninungan. He is the source of love. Da imo mai-enjoy ang sa imong family and ang mga blessings sa buhay mo. Gustong sabihin, gabos yan, i-attribute mo lang ang gloria sa sadiri mo dahil pinagsikapan ko ni. Yes, there is parang sweet fruit of labor, itong good feeling that you have achieved something. Pero gabos po yan. Hali sa mahal na Diyos. Araw po kayan, kabuot. And kagayon kung magayunon ang relasyon ta sa mahal na Diyos, maiintindihan tayan, So pag pinaka-priority po, itong igwa kang relasyon sa mahal na Diyos. So, inuurot-ro po yan. We're not pushing any religion here. Pag nagbabasa po kita ng Biblia, it's not a religion that we are pushing. It's the love of Christ. It's the good news of salvation that for anyone who will put your faith in the Lord Jesus Christ for paying for your sins, ay ika po ay kakaigwan ng relasyon sa mabubuhay ka ng panghabang buhay. Forever. There is forever, but only in heaven. Ayan po, bakong love life. Ang tinutukoy po kayan, love life ta with the Lord. Yan po ang good news, the good news of salvation na permita pong nadadangog. Permi pong mabadadangog yan digdi sa BBS.
Yan po ang mga opportunities na pwede kitang magtauning encouragement na for those who trust in the Lord. Sabi po, for God so loved the world, padangat po kita kan mahal na Diyos, na kung si isay man ang sumampalataya or whoever shall believe shall not perish. Whoever believes in Him shall not perish. Dai mapapahamak, kundi magkakaigwaning buhay na walang hanggan. And it can start now. Ang sa imo pong eternal life, pwedeng mag-start ngunyan kapag ika nagtubod sa mahal na Diyos. Sa ginibo niya na kaya niyang bayaran ang pinakamaraot mong kasalan. Pero dai ka magparagibo ni kasalan na tinutuyo. Tadaiman, you cannot mock the Lord. Sabi po, daiman uto-uto ang mahal na Diyos. Kaya we pray for wisdom. We pray that the fear of the Lord will enter the hearts of men. Sabi po, ang banal na pagkatakot sa banal na Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa mahal na Diyos, ang kinapunan, ang puon kang kadunungan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, but the fools despise instruction. Habupukan mga, iyan po, malanit ang taram, abukan mga patal, ang tinutukduan. Siguro, abutan man apudo na patal. Luwayan talang po, pag tinaramta tong word na to, kasi malanit. Pero it's for our benefit kapag kita pinapagirumduman. That, let's stay humble, especially before the Lord. Kapag mangpangadji po kita pere-perme, and we pray for, not just for our family, kundi para sa mga neighbors ang pag sinabing neighbors, kapwa tao, luwas sa tuyang clan, luwas sa tuyang mga relatives, bakulang mga partidaryo tao kamag-anak ang ipanalangin. Pati po mga kapitbahay, pati ibang nasyon, ang relasyon kang Pilipinas sa manlain-lain na nasyon. Ayan po. Alright, kita po mawalat na naman ni Sarong Tataramon. Inabot na po kita ng oras para magpaaram because it's already 1 minute after 10 o'clock in the morning. And mawalat po kita. Hali po sa Matthew 5:44, Mateo 5:44. Sinasabi po digdi sa banal na tataramon ng na Biblia, datapwat, sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Gawin ninyo ang mabuti sa mga napupuot sa inyo at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Yan, very, very challenging na verse po ini, Love your enemy, forgive, yan po ang pinakatema. Well, bation ta po si mga paradangog niya to, si mga day ko nagkabarati, pero si mga paradalan ta, paradangog asim paradalan sa Facebook, makukuakita po, digdisa, makukuaan sa tuwing estasyon sa 91.9 BBS FM, bation taman po ang mga paradangog niya to, na perming nakatutok dyan sa Pili, Camarines Sur, sa Magarao, especially sa San Isidro, Magarao, sa mga taga Milaor, na permi pong nagdadango sa Tuya, dyan sa San Fernando, and sa mga buses na nakatutok din sa Tuya, and jeeps and tricycles. Ay, good morning! And sa mga nagdadarangog din po na nasa indang mga pribadong sasakyan. Good morning, mag-iringat po kita. And paabutan ko po ng happy anniversary, happy 25th anniversary ang sa kuyang Agom, na nagsolo-solong Agom. Happy 25th anniversary to you, sweetheart, to my loving husband, to Budoy. Good morning. And thank you po sa mga paradangog niya to na nakatutok oral daw sa satuyang programang Ansyudadano. Sa ngaran po ni Sir Bebot Calieja, kupuan sa indong amiga Sheila Deninia Heras, nagpapaaram and nagsasabing God bless you everyone. Until tomorrow, Friday, April 5 na po sa aga. But today, April 4, happy birthday to all those who are celebrating their birthdays. And pagpalain po kayo
And sana bilog na buhay mo ay sundan ka ng mga pagpapala. God bless you everyone and thank you for tuning in only here at 91.9 BBS DWLV FM. Basta Bareta, sigurado. Ang Syudadano. BBS